A blessed afternoon to everyone. Today, 22nd of November for our BCG activity. So, I'm going to start with an opening prayer. So, may I call everybody in silence. So, in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. God of Father, we thank you for this wonderful day today that we gathered again to praise and worship you and hear the words of God. We are very thankful to have our brothers and sisters always having this activity and hope to always guide them and give them strength to on their everyday living, Lord. And also, Lord, for those people who still are not yet uh, within the group, we're still waiting for them and hope to be with us until we finish this activity. And again, Lord, thank you very much for all the blessings that we received during the past few days. And we're asking for the forgiveness of our sins that we committed. Again, thank you very much for this opportunity having with you today, Lord. So we ask all of this in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So we're going to hear a song from Sister Seni, our Father, and then to be followed by Brother Graham for the song. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us daily our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Amen. Okay, Brother Graham, you can read the psalm now. Okay, brother. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of the sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaves do not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but they are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Thank you very much, Brother Graham. So any volunteer for testimony today? If we don't have one, we can just go straight to our praise and worship by Brother Randy and Sister Levi. A blessed afternoon to everyone. Here we are again to praise and worship the Lord, who is our provider, our protector, and our savior. Let's praise and worship him. If you know the song, just join us, please. Thank you so much. At sa ating pong mga experiences, we can prove that God is alive and He will stay with us as long as we'll be faithful to Him. Amen. There's no other love like how He loves us. And for us, we were created to worship the Lord. And with the Lord, all things are possible. All things will happen if we believe that He is there with us.
Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula noon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang kailangan, hindi mo ko iiwan magpakailanman. Ang buhay may kahulugan, sa piling mo'y may kapayapaan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan, kaligtasan ang buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang kailangan, hindi mo ko iiwan magpakailanman. Ang buhay may kahulugan, sa piling mo'y may kapayapaan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan, kaligtasan ang buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan, kaligtasan ang buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan, kaligtasan ang buhay na walang hanggan. Kaligtasan ang buhay na walang hanggan. Kaligtasan ang buhay na walang hanggan. Thank you, Lord. You are the way, the truth, and the life. Amen. Thank you very much, Brother Randy and Sister Levi. So, maybe we're just going to welcome some friends later on because they're not yet on the line. So it will be like a friend of Sister Joyce from America. I don't know if it's from America. So we're just going to welcome them later. So we'll go on with the
inspirational talk of Brother Randy. Sister, welcome po muli ngayong araw nito sa gawain ng ating Panginoon. Ang i-share ko po sa araw na ito ay tungkol po sa tinatawag nating pag-asa, yung pong hope natin sa ating buhay bilang mananampalataya. Doon po sa aklat ng Jeremiah, chapter 29, verse 11, he says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope." Sa Tagalog po mga kapatid, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Tayo pong lahat, simula po ay ang Panginoon po ay hindi nagplano sa atin ng masama, hindi po siya nagplano na ikasasama natin or hindi po siya nagpaplano ng hindi po sa matuwid na landas. Ika nga po ay tayo pong lahat ay nasa sa tamang landas kung susunod po tayo sa Kanya. I-share ko lang po ito mong verse nito. Gusto ko lang po i-share yung nangyari sa aking buhay. Nung pong ako ay batang mali, siguro mga 7 taon, binigyan po ako ng ating Panginoon ng talent na, kumbaga, ika nga po nung iba ay hindi basta-basta talent. Hindi ko po alam, hindi ko po pinlano, hindi ko po inisip na mag-aral po ako bilang isang musikero, maging isang musikero. Actually, ito po ay masasabi kong gift ng Panginoon sapagkat ako po ay hindi nag-aral sa kahit anong eskwelahan upang mag-aral ng musika. Sa kapapakinig ko po ng tugtugin doon po sa lugar namin, yun po ay araw-araw ay yung tugtugin yung laging nasa sa isip ko. So hanggang sa nagsabi po ako doon sa tiyahin ko na ibili niya ako ng instrumento at sabi niya, bakit? Sabi ko, gusto ko mag-aral ng pagiging musiko. Sabi, saan ka mag-aaral? Wala tayong pambayad ng tuition. So sabi ko, basta gusto ko mag-aral. So doon po sa ilalim ng mangga namin, habang tumutugtog yung banda doon po sa aming bayan, sinasabayan ko po yon. So talagang masasabi ko kung gift ng Panginoon kasi bigla na lang po akong, ewan ko po kung isang araw, bigla na lang po na kung marunong akong bumasa ng nota, tapos ang naging problema ko lang po yung paghihip sa instrumento. So, lumapit po ako doon sa mismong nagtuturo. Sabi ko kung pwede ako magturuan niya na humawak ng clarinet. Yun po ay sa kabutihan po ng Panginoon, hindi po siya nagdalawang isip, bigyan po niya ako ng panahon. Ang kapalit po noon, nagdidilig lang po ng halaman niya. Ito po yung na-share ko, nakaugnayan po nitong aking binasang verse sapagkat yung pong biyayang ibinigay sa akin ng Panginoon, yung pong talent na yon, ay akala ko po, ay basta sabi nga po ng aking mga kapatid, ng aking mga pinsan at yung mga kapatid ng aking ama, lalaki lang daw yung aking liig, ano raw mapapala ko sa pagiging musikero. Pero yun po ay hindi ko pinansin. Nagdire-diretso po ako.
yung pong talentong yon, kaya nasabi ko po na ang Panginoon may plano sa atin. Yung pong talentong yon, nagamit ko po yon. Ako po ay nag-aaral ng high school hanggang kolehiyo. Wala po akong ginastos sa aking pag-aaral. Kung alam po ninyo, sa Pilipinas, once na kayo ay musikero, pwede po kayo mag-aral ng kahit anong kurso, ma-doktor man, ma-agubbagasya man, na hindi po kayo gagastos kung kayo ay musikero. Yun po ay masasabi kong biyaya para sa ikagaganda ng aking kinabukasan, ng aking future. Pero doon po sa pag-aaral kong yon, doon po sa panahon ginagamit ko po yon, na-involve po ako po ay na-involve sa spirito ng alak. Napasama po ako sa isang grupo na manginginom. So ako po ay nakulong sa espiritu ng alak nung panahon yun po. Na hanggang ito po ang aking asawa, hanggang sa makilala ko yung aking asawa, ako po ay naging alcoholic. Hanggang sa nakarating po ako dito sa UK, yung po ay dala-dala kong bisyong yun. Pero ika nga po dito sa verse nito ay upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Nagbibigay po siya ng pag-asa, kaya yung pong pag-asang yon ay nung pong panahon yon ay hindi ko pa po hindi ko pa po nalalaman kung talagang may pag-asa o wala. Pero gumawa po ang Panginoon ng paraan upang matigil yung aking bisyo. Ako po ay nagkaroon ng diferensya nagkaroon po ako sa aking gallbladder. Ako po ay naoperahan. Naoperahan po ako dito sa UK back 2009. At simula po noon, tinawag ako sa paglilingkod. Napasama po ako sa paglilingkod hanggang sa dumating po yung panahon na sa pamamagitan po ni Brother Albert, unti-unti ko pong nakikilala ang Panginoon sa kanyang mga salita. So hanggang sa nabubuksan po yung aking isip na talagang maganda ang plano sa atin ng Panginoon. Sapagkat ang plano po sa atin ng Panginoon, binanggit po niya doon sa Titus chapter 1 verse 2, yung pong hope for eternal life. Sinasabi po dito sa Titus chapter 1 verse 2, in hope of eternal life, which God, who never lies, promised before the ages began. Ito po ay pangako sa atin ng Panginoon na talagang tayo po yung maging tapat lamang sa Kanya sa pamamagitan ng paglilingkod natin ginagawa. Maano man po yung ating katatayuan, kung ano man po yung relihiyon na ating kinaaniban, basta tayo po ay maging tapat sa ating Panginoon. At tayo po ay bibigyan niya ng magandang buhay sa kabilang buhay. Sapagkat ito pong ginagawa natin ito ay para sa ating sa ikalawang buhay na ating patutunguhan. Sapagkat dito po sa lupa, yung pong faith and hope, yung po ay pangako dito po sa bilang tayo po natin sa lupa. Pero doon po sa eternal, kaya po tayo ay binibigay niya ng pag-asa upang makanta natin yung pangakong pagmamahal. Yung pong pagmamahal na walang katapusan. At sa panghuli po mga kapatid, doon po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13, sinabi po dito ng Panginoon, sapagkat nabanggit ko po yung pag-ibig na yun po ang pinakamahalaga at yun po ang ating mararanasan sa kabilang buhay. Sinasabi po rito, yung pong, so now faith, hope, and love abide, these three. But the greatest of these is love. Ang pinakamahalaga po pala ay yung pagmamahal na
dapat po tayo bilang Kristiyano, bilang tayo magkakapatid, bilang tayo magkakasama, dapat po pala lahat ng ating ginagawa ay iaalay natin sa Panginoon na may kasamang pagmamahal, sapagkat kung wala pong pagmamahal, lahat po ay walang kabuluhan para sa Diyos. Maraming pong salamat mga kapatid, at ito lamang po ang aking mai-share sa inyo sa araw nito. Nawa po ay magkaroon ng aral, at God bless us all. Thank you, Brother Randy, for sharing us some words of God for today. So before we go with our gospel for today, we're going to sing the Seek Ye first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. Hallelujah, hallelujah. All saying it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and the door shall be opened unto you. Hallelujah, hallelujah. So we're welcoming now Brother Albert to share us the gospel for today. Good afternoon, everyone. Our gospel for today is from the book of Matthew, chapter 25, verses 31 up to 46. And this is about the final judgment. When the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, then he will sit on his glorious throne. Before him will be gathered all the nations, and he will separate people one from another, as a shepherd separates the sheep from the goat. And he will place the sheep on his right, but the goat on the left. Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you welcomed me. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you come to me." Then the righteous will answer him, saying, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? And when did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? And when did we see you sick in prison and visit you?" And the king will answer them, "Truly I say to you, as you did it to one of the least of these, my brothers,
you did it to me. Then he will say to those on his left, depart from me, you curse, into the eternal fire, prepared for the devil and his angel. For I was hungry, and you gave me no food. I was thirsty, and you gave me no drink. I was a stranger, and you did not welcome me. Naked, and you did not clothe me. Sick, and in prison, and you did not visit me. Then they also will answer, saying, Lord, when did we see you hungry, or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and you did not minister to you, and did not minister to you? Then he will answer them, saying, truly I say to you, as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me. And these will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. My dear brothers and sisters, this is the gospel of our salvation. Once again, good afternoon, everyone. Good afternoon. Wherever you are, it is my prayer that the peace, love, and unity from our Lord Jesus Christ be upon each and every one of us. And naway ang pagpapala ng Diyos ay laging maghari sa bawat isa sa atin, ang kanyang kapayapaan, kagalingan, at lahat ng mga mabubuting bagay ay maganap sa ating buhay sa araw na ito. At alam ko, ang Diyos ay patuloy na kumikilos at gumagawa sa ating buhay araw-araw. At ang layunin ng Bible Group ay upang maihatid sa bawat isa sa inyo ang mga palatuntunan, the instruction of God to His people upang tayo may handa sa pagdating na ito ng paghuhukom. My dear brothers and sisters, maganda yung sinabi ni the inspirational talk of Brother Randy about the hope. And actually, he read it from the book of Jeremiah, chapter 29, verse 11. Jeremiah, chapter 29, verse 11. And it says, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Ang nagsasalita po rito, the one speaking is our Lord God. Plans for welfare. Actually, in this English Standard Version, and in another version, the word welfare is peace. But here in English Standard Version, the word used is welfare. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. When we speak about welfare, it includes many things because actually welfare is, according to its meaning in the dictionary, welfare is a good fortune. It also includes good health, happiness, prosperity, and many other things. So it is the plan of our God for our welfare. It is His plan for our welfare. Upang tayo maging malusog,
magkaroon ng kaligayahan, ng iba't ibang mga pagpapala sa ating buhay. Actually, when we speak about the plan of God, it is complete. Kompleto po ang ninanais ng Diyos na mangyari sa ating buhay sa mga pagpapala na ating tatanggapin. Basahin po natin dito sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 to make sure that that the plan of God is complete to each and every one of us. It says in Thessalonians chapter 5 verse 23, that is 1 Thessalonians. Now, may the God of peace sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So ninanais ng Diyos na kumpleto ang mga pagpapala o welfare na ating tatanggapin. And this particular verse enumerate that now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So he is the keeper of our spirit and our soul, or in our whole being. And if we are willing to obey the instruction of the Lord, all of these benefits will happen to our life. And through the instruction of our Lord Jesus Christ, he is preparing for us a better future according to the prophecy of Prophet Jeremiah in Jeremiah chapter 29:11. Jeremiah chapter 29 verse 11. Now, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and hope. So, malinaw po na talagang gusto ng Diyos na bigyan tayo ng bright future and hope, pag-asa. At yung pag-asa pong yan na prophesied by Prophet Jeremiah ay binanggit din nga po yan sa aklat ng Titus chapter 1 verse 2 na sinasabi po rito ang kagaya na binanggit po ni Brother Randy ay ganito, in hope of eternal life. Pero ituloy atin mo nang basahin ng verse 1. Paul, a servant of God, an apostle of Jesus Christ, for the sake of the faith of God's elect and their knowledge of the truth, which accord with godliness, in hope of eternal life, which God, who never lies, promised before the ages began. So, ang ibinibigay po ng Diyos sa atin na pag-asa ay isang buhay na wala ng katapusan, at ito nga po yung eternal life. Kaya tama po na ang pag-asa po ay isang bahagi ng ating kaligtasan. Yun nga po ang binasa ni Brother Randy sa aklat ng 1 Corinthians chapter 13 verse 13. At sabi niya, so now faith, hope, and love abide, these three. But the greatest of these is love. So ito po yung mga daan kung paano po natin makakamit ang buhay na walang hanggan. Nagsisimula po tayo sa pananampalataya, at ang pananampalataya po ay pakikinig sa salita ng Diyos. At habang tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, tayo po ay lumalakas ang ating pag-asa. At habang tayo ay namumuhay sa pag-asa at sa pananampalataya sa salita ng Diyos,
ay nabubuo sa ating puso ang isang malaking pag-ibig sa Diyos na lumikha sa atin at ganun din sa ating kapwa. Kaya ang pinakamahalaga po sa lahat, sabi nga ni Brother Randy at sinasabi rin ng talatang ito, the greatest of this is love. Pinakamahalaga po ang pag-ibig. At ito po yung pag-ibig na binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung pinakamataas na pag-ibig na sinasabing agape o yung pagbibigay, pagkakaloob ng ating sariling buhay alang-alang sa Diyos at alang-alang sa ating kapwa. Ang meaning po ng pag-ibig, ng pinakamataas na uring pag-ibig na ito ay pagbibigay ng ating buhay alang-alang sa ating kapwa. Our life must always be in the service to other people. Let us read 1 John chapter 3 verse 16. It says, having a good conscience, 1 John, 1 Peter pala yung nabuksan. 1 John chapter 3 verse 16. By this we know love, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. So kung paano po na inialay ng ating Panginoon Jesucristo ang kanyang buhay as propitiation for our sin o pambayad sa ating mga kasalanan, ganun din naman na dapat daw nating ibigay ang ating sariling buhay para sa ating mga kapatid. So talagang tinuturuan po tayo ng Panginoon na talagang ang ating buhay dito sa daigdig ay gamitin natin sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Nang kahulugan ay paglilingkod sa Diyos at paglilingkod din sa ating kapwa. Ngunit paano ba tayo inihahanda ng Diyos sa paglilingkod o sa mga gawain ito ng paglilingkod? Meron pong mga hinihiling ang Diyos kung paano natin magagamit ng buong husay ang ating sarili sa paglilingkod sa Kanya. Hinasabi nga rito sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 14, kung ating pong babasahin ng tuloy-tuloy, ito po yung daan kung paano natin maihahanda po ang ating mga sarili sa isang tunay na paglilingkod sa ating Panginoon Jesucristo at sa ating kapwa. Ang sabi po rito ay ganito, ito po yung sulat ni San Pablo Apostol sa kay Timothy. The second letter of St. Paul to Timothy. As I read from verse 14 onward, ito po sinasabi, but as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it, and now from childhood you have been acquainted with the sacred writing, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. So, bilang paghahanda po sa isang batang manggagawa na kagaya ni Timothy, ay isinulat po ito ni St. Paul na kung paano si Timothy ay hinasa sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Sapagkat yung pong banal na kasulatan, mga kapatid, wala pong aklat dito sa balat ng lupa na kung saan ay masusumpungan natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa maliban sa salita ng Diyos o dito sa Gospel of our Lord Jesus Christ. And kung itutuloy pa po natin ang pagbasa, all Scripture, lahat daw po ng kasulatan, is breathed out by God and profitable for teaching. Magagamit daw po sa pagtuturo, for reproof, sa pagsaway,
for correction sa pagtatama, and for training in righteousness, sa pagsasanay po sa kabutihan, pagsasanay sa kabutihan, that the man of God may be complete. Katunayan po, ito po ang katuruan na kumpleto, kumpletong katuruan upang tayo ay maging mabuting manggagawa sa ubasan ng Panginoon. That the man of God may be complete, equipped for every good work. Kaya tayo po, sinasanay po tayo ng Panginoon every Sunday, tinuturuan tayo ng kanyang mga banal na salita upang tayo'y maihanda sa isang mabuting paglilingkod at gawain sa kanyang banal na ubasan. Kapag po tayo ay laging ginaguide ng salita ng Diyos, tayo po ay ginagawa niyang co-workers o kamanggagawa ng Diyos. Sabi po rito sa aklat ng 1 Corinthians, chapter 3, verse 9, tayo po ay ginagawa niyang kamanggagawa. At ang sabi po rito ay ganito, for we are God's fellow workers. You are God's field, God's building. So, kapag po tayo nasanay sa kabutihan ng aral ng salita ng Diyos, itinuwid ang ating mga maling ginagawa sa pamamagitan ng pagsaway ng salita ng Diyos, itinutuwid yung ating mga maling ginagawa, tayo po ay inihahanda niya sa isang gawain ng paglilingkod sa Panginoon. At kapag po ating ginagawa ang bagay na ito, nagiging kamanggagawa raw po tayo ng Diyos. For we are God's fellow worker. Fellow workers. Yan. Nagiging kamanggagawa tayo ng Panginoon. So, yan po ang kahulugan ng isang malaking pag-asa natin kapag po tayo ay naging kamanggagawa ng Panginoon. At sa nakaraan po nating ibanghelyo, kung ating pong babalikan ng kaunti, yung ibanghelyo na nakaraang linggo, ay yung pong mga lingkod ng Panginoon na binigyan niya ng mga talent. Ang isa po ay binigyan ng 5 talents. Ang isa naman, ang ikalawa naman ay binigyan ng 2 talents. At ang isa naman ay binigyan ng 1 talent. Yung 5 talents, nagtubo ng another 5 pa. Kaya pinuri siya ng kanyang Panginoon. At ang ikalawa ay the same thing. Siya ay tumubo rin ng 2 at nagalak ang Panginoon sa kanyang pagtupad sa kanyang tungkulin. So, ang nais po ng Ibanghelyo na nakaraang linggo, tayo'y maging busy sa gawain ng Panginoon. Tayo ay ayaw niya na tayo'y maging tamad sa ating paglilingkod. God doesn't want us to become idle or slothful in our work with Him. Kailangan tayo'y maging masigasig sa ating paglilingkod sa Panginoon. At sa ating ibanghelyo ngayon ay doon po tayo hahatulan. Ito na po yung final judgment na kung saan yung lahat ng ating mga paglilingkod na ginawa sa Panginoon, yung lahat ng ating mga serbisyo at sakripisyo na ginawa sa ating Panginoon at sa ating kapwa ay babasahin lahat during the judgment day. Kahit daw po yung pinaka-sekretong bagay sa ating buhay na hindi nalalaman ng ating kapwa ay babasahin din ng Panginoon during the judgment day. Kaya para patunayan ko sa inyo na maging ang sekretong bagay ay makikita during the judgment day, ay basahin po natin sa aklas ng Ecclesiastes chapter 12, verse 14. At ang nakalagay po rito ay ganito.
For God will bring every deeds into judgment with every secret thing, whether good or evil. Maging ito raw po ay pinakasikretong bagay, maging ito raw po ay mabuting bagay na ating ginawa sa ating kapwa, o masamang bagay na ginawa sa ating kapwa, atin po lahat itong pagsusulitan sa Panginoon. Kahit nga po yung mga salita na nalabas sa ating bibig ay magiging daan din ng paghatol ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya kung minsan po dapat tayo maingat din sa ating pagsasalita, sa ating paggamit ng ating bibig, tayo rin ay maaaring hatulan ng Diyos. Kaya yung mga pagchichismis o mga paninirang puri sa ating kapwa, atin na pong tigilan yan. Sapagkat meron pong hatol sa mga taong pabigla-bigla ng paggamit ng kanilang mga bibig. Ang sabi po rito sa aklat ng Mateo chapter 12, verse 35 and 36, ito po sinasabi. The good person out of his good treasure brings forth good, and the evil person out of his evil treasure brings forth evil. I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. And in verse 37, for by words you will be justified, and by your words you will be condemned. So, ang ating pong dila ay designed only to praise God at magsalita ng mga bagay na ikabubuti ng ating kapwa. Hindi po nilikha ng Diyos ang ating bibig upang manira o manumpa o ipagmura ng ating kapwa, kundi ginamit para sa ikabubuti at ikaluluwalhati ng Diyos. Kagaya rin po ng pag-awit ng mga magagandang awitin sa Panginoon. Yan pong mga boses na ipinagkaloob ng Diyos ay dapat po nating gamitin. At sa bawat pag-awit po natin, ang mga puso at damdamin ng mga tao ay nahihipo at nagiging daan upang ang mga kaluluwa ay mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating pag-awit o paggamit ng ating mga bibig. Remember, we must always be very careful of our tongue, of our mouth. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Tigilan na natin yung mga pagsasalita na masama sa ating kapwa. At sa halip ng ating salitain ay masama, ang ating salitain ay blessing sa mga taong ito, sapagkat yan po ang pagkatawag sa atin, to bless, not to curse. Ang sabi po rito sa aklat ng 1 Peter chapter 3 verse 9, ang sabi po ay ganito. Do not repay evil for evil, reviling for reviling, but on the contrary, bless. For to this you were called, that you might obtain blessing. Kaya nga po, tayo po bukang bibig natin ng pagpalain kayo ng Diyos. Sapagkat alam po natin na sa pamamaraan ng ating pagpapala o pagbe-bless sa ating kapwa, ay diyan din po tayo pinagpapala ng Diyos. Yung ating pong dalangin ng pagpapala sa ating kapwa, sa tanggapin po nila at sa hindi, ay hindi po nasasayang iyon. Sapagkat yung blessing na ating binabanggit patungkol sa ating kapwa, kung hindi nila tanggapin, yun po'y bumabalik sa atin. Kaya nga po kung uugaliin natin ang pag-bless o pagpapala sa ating kapwa, aba, a blessing after blessing will come upon us.
ang mga pagpapala po ay darating sa ating buhay. Actually po, karanasan ko yan, my dear brothers and sisters. Yung mga pagpapala ang aking tinatanggap sa Panginoon araw-araw, mga nagaganap na mabuti sa aking pamilya, ay nasasabi ko sa Panginoon na hindi sayang na mag-bless ng mga tao, ng mga anak. Actually po, pag-agising ko na sa umaga, ay ang una ko pong nabibless ay yung aking mga anak at apo. At aking mga anak sa pananampalataya, kayo. Kaya nagkakaroon tayo ng kapayapaan at blessing araw-araw. Kasi kayo mga anak ko sa pananampalataya at kayong lahat ay hindi ko pwedeng pabayaan. Kaya nga po tayo ituloy-tuloy ang ating paglilingkod, ang paglilingkod ko sa inyo, sapagkat ako po ay merong tungkulin sa Panginoon para sa inyo. Ang sabi po rito sa aklat ng Hebrew, chapter 13, verse 17, ito po sinasabi. Chapter 13, verse 17, ang aklat ng Hebreo. Ang sabi po rito, ito po iniuutos sa mga miyembro ng fellowship. O maaaring sa bawat isa sa atin, ito po sinasabi. Ang sabi po rito ay ganito, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your soul, as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that will be of no advantage to you. Alam po naman ninyo, wala po naman akong pwedeng ituro dito sa bawat isa sa inyo na aking sariling turo. Kasi hindi po ako tinawag ng Panginoon na magturo ng aking sariling turo. Kung ano po yung itinuturo ng Panginoong Jesucristo at kung ano ang itinuturo ng mga apostol, yun po ang aking itinuturo sa inyo. Bakit? Kasi ako po, ayon dito sa verse na ito, ang sabi rito, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your soul. Actually po diyan ako concerned sa soul of each and every one of you. Sa kaluluwa, sa kaligtasan ng inyong kaluluwa ako concerned. Kaya nga po, ang Biblia, kung ano yung katuruang nakasulat na makapagliligtas ng inyong kaluluwa, yun po ang aking itinuturo. Bakit po yun ang aking itinuturo? Kung itutuloy ko po ang pagbasa rito, ito po sinasabi, as those who will have to give an account. Ako po kasi ang mananagot sa Diyos kung sakali pong ang aking pong ituro sa inyo ay mali. At sabi nga na iba'y misleading, ay ako po ang mananagot nun sa Diyos. Kaya po ako hindi nagtuturo ng pansarili kong turo. Sapagkat ipinagbabawal po ng Panginoon na magturo ng pansariling turo. Sapagkat meron po tayong iisang teacher. Iisa lang po yung ating teacher. And our teacher is no other than our Lord Jesus Christ. Basahin po natin sa aklat ng Mateo, chapter 23, verse 8. Ang sabi po rito ay ganito. But you are not to be called rabbi, for you have one teacher, and you are all brothers. Huwag daw tayong patawag ng guro sapagkat mayroon tayong iisa lang guro. Sino po yung ating guro? Ang ating Panginoong Jesucristo. And you are all brothers. Kaya ako po ay, dahil po ako'y concerned sa kaligtasan ng kaluluwa ng bawat isa sa inyo at ako po'y mananagot sa kaluluwa ng bawat isa sa inyo, gusto ko po talagang ituro sa inyo ay yung pure milk na salita ng Diyos na makapagliligtas sa inyong kaluluwa. Basahin po natin sa aklat ng 1 Peter chapter 2 from verse 1. Ito po sinasabi. So put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. Yung mga paninirang puri, inggit, pagbabalat kayo, at tinapong alisin niya.
and verse 2, like a newborn infant, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. Ano po yung sinasabi ritong spiritual milk? Ito po yung purong salita ng Diyos. Sabi rito, pure spiritual milk. Pag sinabi pong pure, walang halong tubig. Ganon din po ang salita ng Diyos. Hindi po natin pwedeng haluan ng aking sariling salita sapagkat maaari pong mapasapanganib ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. What we need is spiritual need. A pure spiritual word of God. Ang kailangan po ng bawat isa sa atin ay purong salita ng Diyos na makapagliligtas ng ating kaluluwa. Basahin po natin sa aklat ng James, chapter 1, verse 21. Ang sabi po ay ganito. Therefore, put away all filthiness, yung lahat ng karumihan, and rampant wickedness, at yung talamak na kasamaan, and receive with meekness the implanted word. What is the implanted word? It is already written, the New Testament. The implanted word, which is able to save your soul. It is only the gospel of our Lord Jesus Christ which is able to save our soul. So read the Bible. Basahin po natin ang Biblia. Pag nilayan po natin ang salita ng Diyos, sapagkat ito po'y magtuturo sa atin ng isang mabuting pamumuhay, magtatama sa ating mga maling paniniwala, at sasaway sa ating mga maling ginagawa upang maihanda tayo sa isang tunay na paglilingkod sa ubasan ng Panginoon. At kung tayo ay mananatili sa kanyang salita, salvation will come to each and every one of us. Let us read in the book of 1 Corinthians chapter 15 verses 1 and 2. Ang sabi po ay ganito. Salvation of our soul, which is the pure spiritual milk, is the gospel of our Lord Jesus Christ. And it says in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 and 2, now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believe in vain. Kung tayo raw po'y mananatili sa purong gatas na ito ng salita ng Diyos na may kapangyarihan makapagligtas ng ating kaluluwa, ligtas daw po tayo. Ngunit hindi lamang doon magtatapos. To make it more complete, it must always be accompanied by works. Let us read again in 2 Timothy chapter 3 verse 17. That the man of God might be complete, equipped for every good work. So kailangan po tayong patuloy na gumawa. Patuloy ang salita pong paggawa rito tayo po'y magiging kamanggagawa ng Panginoon. At kung tayo tinatawag na kamanggagawa o manggagawa ng Panginoon, ay paano tayo tatawaging manggagawa kung wala tayong ginagawa? Kaya kailangan meron po tayong ginagawa. At inihanda na nga po tayo ng Panginoon para sa mabubuting gawa sa pamamagitan ng pag-aaral na ito ng kanyang banal na salita. Pagkatapos po ng gawain ito, hinihikayat tayo ng Panginoon to prepare ourselves for the judgment day, to visit the sick. Bigyan ng inumin ang nauuhaw, bigyan ng pagkain ang nagugutom, sapagkat hindi lamang po puro tayo na andito na nagsasalita. Kailangan po ang gawa sa ating pananampalataya to make it complete. Ang gawa po ay mahalaga at yan po in-enumerate ng ating Panginoong Hesukristo. Uulitin ko po sa inyo sa ating ebanghelyo ngayon, 25:35 ang babasahin ko.
para malaman natin yung mga gawa na ipinagagawa ng Panginoon. In 25:35 of the book of Matthew, ang sabi po ng Panginoon ay ito, "For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you welcomed me. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you come to me." So my dear brothers and sisters, pagkatapos na tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, nililinis tayo ng salita ng Diyos, inihahanda tayo sa mabubuting gawain. Isang kumpletong paghahanda sa bawat isa sa atin. At ito nga po ang sabi ng Panginoon, "For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you welcomed me. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you come to me." Then the righteous will answer him, saying, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? And when did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? And when did we see you sick or in prison and visit you?" And the king will answer them, "Truly I say to you, as you did it to the one of the least of these, my brothers, you did it to me." So we are now in the service as co-workers of God in His vineyard. We are now obliged to do these things. Ito po ang ipinagagawa ng ating Panginoong Jesucristo to make our salvation complete. Because during Judgment Day, it is the everlasting happiness or everlasting misery. Dalawa po ang ating kahihinatnan during the Judgment Day. Ito po'y walang hanggang kaligayahan sa piling ng Diyos at walang hanggang paghihirap sa apoy ng impyerno. Remember, during the Judgment Day, dalawa pong aklat ang bubuksan. Isa pong aklat ng mga pangalan at isang aklat ng mga gawa na ginawa natin dito sa lupa. Basahin natin sa aklat ng Revelation chapter 20 verse 12. Ang sabi po ay ganito, "And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged by what was written in the book, according to what they had done." Meron pong aklat na listahan ng ating mga ginagawa. Kaya po kung tayo po'y dumalaw sa mga may sakit, dumalaw sa mga nabilanggo, nagpakain sa mga nagugutom, nagpainom sa mga nauuhaw, gumawa ng mabuti sa lahat na nangangailangang dapat gawa ng mabuti, meron pong naghihintay sa atin sapagkat ito pong lahat ay nakarecord in the book of life in heaven. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 58, ang sabi po ni St. Paul dito, sa udyok ng banal na Espiritu, "Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable always, abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain." Ang lahat po ng ating mga sakripisyo, paghihirap, paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa, o lahat ng ginagawa nating mabuti, wag daw po tayong magsasawa ng paggawa nito sapagkat ang lahat pong ito ay may kabuluhan sa Diyos. Lahat po na mabuti nating ginawa ay hindi nalilimutan ng Diyos. Basahin po natin sa aklat ng Hebrew chapter 6 verse 10. Ang sabi po rito sa Hebrew chapter 6 verse 10,
For God is not unjust so as to overlook your work and the love that you have shown for His name in serving the saint as you still do. Ang Diyos po ay makatarungan. Lahat po ng mga bagay na ating ginawang mabuti sa ating kapwa, sa ating mga kasambahay o kasama rito sa loob ng fellowship, hindi raw po nalilimutan ng Diyos ang lahat na mabubuting ginagawa. So kailangan pong tayo po ay ma-encourage lagi ng salita ng Diyos para gumawa po tayo ng mabuti. Basahin po natin sa aklat ng Galatia chapter 6 verse 10. Ang sabi po ay ganito. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone. Napakaganda po ng sulat ni St. Paul sa mga tiga-Galatia. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone. Huwag po nating palalampasin ang pagkakataon. Kapag ka po mayroong pagkakataon na makagawa ng mabuti, huwag na po tayo magpatumpik-tumpik. Gawain na kaagad natin. Kung anuman ang mabuti nating naiisip ngayon, gawain na natin. Pagtulong sa iyong mga mahal sa buhay, pagtulong sa iyong kapwa, gawain na po natin ang lahat na mabuti. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, especially to those who are of the household of faith. Lalong-lalo na raw po sa ating mga kapatiran. Bakit po tayo hinihikayat ng salita ng Diyos na gumawa ng ganito? Kasi po, ang ating pong paggawa hanggang dito lamang po sa ibabaw ng lupa. Pag namatay na po ang isang tao, that is the end of everything. And we will be judged according to what we have done while we are still alive. After that, there is no more work, my dear brothers and sisters. Let us read in the book of Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Ang sabi po ay ganito, whatever your hand finds to do it with your might. For there is no work or thought or knowledge or wisdom in the grave to which you are going. Wala na po tayong magagawa. Kaya huwag na po tayong magpatumpik-tumpik. As long as we have opportunity, let us avail this very opportunity given to each and every one of us to do good to other people and to our family, to everybody. Let us avail ourselves to do this opportunity because in the grave, that is the end of everything. We cannot do anything more after the death. Whatever your hand finds to do it with your might, for there is no work or thought or knowledge or wisdom in Seol to which you are going. Wala na po. At tayo po ay idadjudge one by one. Hindi po tayo idadjudge by family. One by one po ang judgment sa bawat isa sa atin. Basahin natin sa aklat ng 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one, napakalinaw po na nakasulat, each one may receive what is due for what he has done in the body while he is still alive, whether good or evil. So my dear brothers and sisters, ating pong tanggapin ang payo ng ating Panginoon Jesucristo. As long as we have an opportunity to do good to everyone, do it right now. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik sapagkat we are not sure of what will happen tomorrow. Our life only is 24 hours according to the Bible. We do not know what will happen in tomorrow. The nearest future is tomorrow and we are still not yet sure of what will happen tomorrow. So the best time to do the will of God and to serve God and to serve other people
is now, not tomorrow. Let us read in the book of James, chapter 4, verse 14. Ang sabi po ay ganito, yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Ang ating daw pong buhay ay para lamang singaw. Hindi po natin alam kung ano mangyayari. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and do this or that. As it is your boast in your arrogance, all such boasting is evil. Another verse in the book of Psalm, chapter 27, verse 1. Ang sinasabi po ay ganito, verse 1. Proverbs chapter 27 po pala, hindi Psalm. Proverbs chapter 27 verse 1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. So, kaya nga po sinasabi natin, ang ating pong buhay ay talagang walang katiyakan. Lalo na po sa ating kapanahunan ngayon na tayo ay nasa terrible times according to the Bible. Napakarami na pong kinuha ang pandemic. Pero hindi po mahalaga kung ano po ang paraan ng pagkuha sa bawat isang tao. Ang mahalaga po ay kung ano ang ginawa ng isang tao. Hindi po nababatay sa haba ng buhay, kundi po nababatay sa kung anong ginawa natin sa Diyos at kung anong ginawa natin sa ating kapwa. Patuloy po tayong makinig sa salita ng Diyos. At ako po'y naniniwala na ang lahat ng mga kapatiran natin na pagagamit sa Panginoon upang makatawag na marami pang kaluluwa dito sa Christian Fellowship International ay meron pong regalo ang Diyos sa mga taong naghahatid ng kaluluwa dito sa gawain, kagaya po ng ginagawa ni Sister Joyce. Ang sabi po rito sa aklat ng James chapter 5, verse 19 and 20, ito po ang sinasabi, my brothers, if anyone among you wanders from the truth, and someone brings him back, let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sin. Huwag po tayong magsasawa sa pag-aakay na ating kapwa na dalahin dito sa Christian Fellowship International upang makapakinig ng salita ng Diyos. At kung sila po ay tatanggapin nila ang salita ng Diyos, magbabalik loob sa ating Panginoon, may kapatawaran po ang Panginoon. Kahit ganong karaming kasalanan, multitude of sin, ito po ay tatakpan ng pag-ibig ng Diyos sapagkat 2,000 years ago, binayaran na po ng ating Panginoon Jesucristo ang lahat ng ating mga kasalanan. Nawa ang pag-ibig na ito ng Diyos at ang pagpapala ay magbigay inspirasyon sa bawat isa sa inyo upang tayo mamuhay ng ayon sa kanyang banal na aral, sa kanyang banal na kalooban. At lagi ninyong tatandaan mga kapatid, whoever you are, whatever your situation in life, now that you are listening in this recording or in this gawain, just always remember, Jesus loves each and every one of you. Thank you very much, Brother Albert. So after that preaching, so we're going to hear a song from Sister Joyce and to be followed by
closing prayer by Sister Shirley. My dear brothers, sisters in Christ, let us sing the song, I see you grace, I see grace. Jesus, my help, I call out your name. I cast my cares on you. Jesus, my hope, my tower of strength. My faith has found in you. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see grace, sealed by your sacrifice. I see love, reaching for me. Precious blood, washes and sanctifies, healing flows, setting me free. I see grace. Bearer of sin, afflicted and tried, you paid redemption's price. Bearer my curse, you set me on high. Your death has brought me life. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see. Yes, Lord. I see grace, sealed by your sacrifice. I see love, reaching for me. Precious blood, washes and sanctifies, healing flows, setting me free. I see grace. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see. I see grace, sealed by your sacrifice. I see love, reaching for me. Precious blood, washes and sanctifies, healing flows, setting me free. I see grace. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Tayo po ay tumuhos sa ating manalangin at ito po ang ating dalangin sa Panginoon. Panginoong Diyos, you are the Lord of Lords. You are the King of Kings. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mga sandaling ito. Ang iyong mga biyayang walang hanggan. Ang iyong pagmamahal, ang pagkaawa mo sa aming buhay, Panginoon. Ang iyong nagkakaloob sa aming Panginoon ay walang hanggan, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat ngayon, Panginoon,
At kami po humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Hugasan po kami, Panginoon, ng iyong kapanal-panalang dugo, na upang kami ay mamuhay ng tagumpay dahil ito po, Panginoon, ay aming natatamasa sa mga sandaling ito. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa aming unworthy servant na si Brother Albert sa kanyang pagdideliver ng mga salita ninyo, Panginoon. Panginoon, sa mga sandalang ito, kami po ay natututo kung paano kami lumapit sa iyo, Panginoon. At sa mga nakikinig, Panginoon, dalangin namin na ito'y, Panginoon, isa sa isip at isagawa, Panginoon, upang sa final judgment ng aming buhay, ay matamo namin ang buhay na walang hanggan, Panginoon. Panginoong Diyos, salamat po sa mga taong nakikipag-isa sa gawain ito, ang Bible Group International, Panginoon. Panginoong Diyos, dalangin po namin ang may mga karamdaman. Ito po ay si Brother Graham, si Brother Richard Smith, ang tatay at parents po ni Sister Vivian, at ang lahat ng may mga karamdaman sa buong mundo, Panginoon. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at naway ang lahat ng ito na nangyayari sa mundo ay malutas na, Panginoon, na mga gamot na kanilang ini-invented ng mga scientists, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay daan ng aming pakikipag-isa sa iyo, Panginoon, dahil ito po ang aming laging panalangin, Panginoon. Dalangin din po namin ang aming mga mahal sa buhay, na naway iligtas mo po sila saan man sila naroroon, Panginoon. Dalangin po din namin ang mga kapatiran naming nawawala ng pag-asa na ang kanilang mga trabaho, Panginoon, po hindi po ito ninyo pawawalan ng visa, Panginoon, dahil kami po'y umaasa sa iyo, kami po'y naglilingkod, Panginoon. Maghihintay kami, Panginoon, ng mga biyaya mo na walang hanggan, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, po'y aming inaasam-asam dahil kami po'y tapat na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon Diyos, ang aming pamilya na naririto sa aming kapiling, Panginoon, iligtas mo po sila at makipag-isa na rin po sa amin upang sila ay makilala kayo, Panginoon. Makaakay kami ng maraming kapatiran na naririto sa aming paligid, Panginoon. Dahil sila po ay hindi nila naintindihan kung gaano namin nararamdaman ang kapayapaan, ang kaligtasan. Ang aming buhay, Panginoon, ay walang hanggang masaya ang kalooban, Panginoon. Walang kabalisa kung ano man ang nararamdaman dahil kami po'y ligtas. Alam namin na kami ililigtas ng Panginoon Diyos. Marami pong salamat sa lahat ng naririto at ang nakikinig at ang lahat ng subscribe po sa buong mundo kung saan man sila, Panginoon. Dalangin po namin kami makaakay pang muli ng maraming tao in Jesus' mighty name. Amen. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you very much, Sister Shirley, for the closing prayer. So, to sing that, thank you, Lord, Sister Michelle. Sister Michelle, walang sound yung ano mo.
Walang voice. Mare Michelle, we cannot hear you, Mare. Walang voice. Baka sa kanilang internet. Nakamute. Siya kanila? Michelle, wala kang boses. Hindi ko nadidinig. Hindi ka namin naririnig. Katawa yung kapatinig. Bakit nga wala? No, wala kang boses eh. Hindi namin narinig ang kanta mo. Parinig mo naman ang boses. Bakit sa kanila siguro yun? Mga kapatid, let us do the thank you, Lord po. Do you want us to do the thank you, Lord? Nasaan ang iyon? Play a song na lang, Brother Randy, i-play the guitar. Okay. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessing that I
bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me a light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Brother Randy, Sister Levi. So now we'll sing the Malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay tinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay tinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan.
malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Okay, a blessed afternoon to everyone.